Ang pinakalihim na kasalanan ng Sodoma at Gomora. Ang kasaysayan ng dalawang lungsod na ito ay nagsisimula sa aklat ng Genesis, sa panahon ni Abraham. Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay pinalitaw ng isang paghahayag. Ang kasalanan ng mga lungsod na ito ay naging napakatindi na umabot sa langit. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, ang hiyaw laban sa Sodoma at Gomora ay tunay na dakila, at ang kanilang kasalanan ay totoong mabigat. Genesis 18:20. Binibigyang diin ng talatang ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam sa isang bagay at pagsaksi nito sa unang kamay. Halimbawa, alam ng Diyos kung gaano natin pinararangalan ito na mahal natin siya, ngunit nais niyang ipakita natin ito sa pamamagitan ng ating mga aksyon at paglilingkod. Sa parehong paraan, ang pag-uusap ng Diyos at Abraham tungkol sa katarungan ay hindi dahil kailangan ng Diyos. Ang pagpapaalala sa paggawa ng tama ay higit pa tungkol sa pag-unawa ni Abraham sa kalikasan ng katarungan, o binibigyang diin ng talata na ang hiyaw laban sa mga kasalanan ng Sodoma at Gomora ang nag-udyok sa pagtugon ng Diyos. Sa pagbibigay diin sa kahalagahan ng mga aksyon at ang kanilang kapansin-pansing epekto, isipin ang isang panahon bago ang kapanganakan ng pinakahihintay na anak, si Isaac. Si Abraham, nakilala sa kanyang di natitinag na pananampalataya at kahanga-hangang pagkamapagpatuloy, ay nag-aalok ng kapansin-pansing kaibahan sa mga lungsod ng Sodoma at Gomora. Ang kanyang buhay ay nagniningning bilang isang halimbawa ng pag-asa at kabaitan sa gitna ng mga lungsod na pinangungunahan ng pagkamakasarili at kasamaan. Si Abraham ay namamagitan sa panalangin para sa mga lungsod. Dinadala tayo sa isang mapagpasyang sandali sa kasaysayan ng isagawa ng Diyos. Isang beses na pangako kay Abraham ang isang kasunduan na magbabago sa kinabukasan ng maraming tao. Sa panahong iyon, sinabi ng Diyos kay Abraham ang tungkol sa kanyang mga planong wasakin ang Sodoma at Gomora dahil sa kanilang labis na pag-ugali. Ngunit si Abraham ay palaging namamagitan sa Diyos para sa mga matuwid na namuhay kasama ng mga makasalanan sa mga lungsod na iyon. Ang kanyang pagsusumamo ay hindi lamang isang kahilingan lamang, ito ay ang pagsusumamo ng isang propeta na lubos na nagmamalasakit sa buhay ng iba kahit na ang mga hindi niya pinapansin. Alam niyang lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, "Talaga bang lilipulin mo ang matuwid kasama ng masasama?" Genesis 18:23. Ang pakikipag-usap ni Abraham sa Diyos ay nagpapakita ng isang sinaunang paniniwala na karaniwan sa mga tao, kung saan ang mga tao ay madalas na nakikita bilang bahagi ng isang grupo, tulad ng isang pamilya o lungsod, sa halip na mga individual na nakabukod. Kung ang isang tao ay nagkamali, ang buong grupo ay maaaring magdusa sa mga kahihinatnan. Lumilitaw din ang ideyang ito sa iba pang mga sinaunang teksto, tulad ng Hittite Prayer of Mercy sa Epiko ni Gil. Ang mga laro kung saan ang mga pinuno ay nagdarasal na ang mga nagkasala lamang ang maparusahan, at hindi ang inosenteng pakiusap ni Abraham para sa Sodoma, ay katulad na hinihiling niya sa Diyos na iligtas ang lungsod kung mayroong sapat na matuwid na mga tao na nagbibigay diin sa ideya ng individual na pananagutan sa kolektibong parusa. Ito ay nagpapakita ng isang maagang pagkilala ng personal na pananagutan at pagkakakilanlang pangkomunidad. Ang kayamanan ng Sodoma at Gomora ay umunlad sa kasaganaan nito, tulad ng mga mayayamang bansa, ngunit nabulag ng kanilang mga pagmamalabis at katiwalian sa moral. Ang mga taong naninirahan sa mga lungsod na ito ay hindi napagtanto na ang sakuna ay darating, dahil sila ay masyadong abala sa pagbibigay kasiyahan sa kanilang sariling mga pagnanasa. Sa kabilang banda, si Abraham, bilang isang makatarungan at moral na tao, ay namumukod tangi sa kanyang pagkakaiba. Sinikap niyang iligtas ang sinumang matuwid na tao na maaaring naninirahan sa mga lungsod na ito. Sa kontekstong ito, ito ay hindi lamang tungkol sa paghatol na bumagsak sa Sodoma at Gomora, kundi pati na rin ang pagpapakita ng awa. Ang pakikiramay at ang kapangyarihan ng pamamagitan ay nagsasabi sa atin kung gaano kalaki ang magagawa ng isang tao kapag nagpasya silang tumulong sa iba kahit na tila ang mga posibilidad ay laban sa buhay ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng kwento ay nakikilala natin ang mga pangunahing tao na nakatira sa mga lungsod na ito. Ang kanilang buhay ay binubuo ng iba't ibang mga pagpipilian at mga bagay na kanilang ginagawa, at lahat ay gumaganap ng isang papel sa kung ano ang katapusan ng mangyayari sa kanila. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ito ay tulad ng isang pagmuni-muni na nagpapakita ng sarili nating buhay at mundo sa ating paligid. Mahigpit na iminumungkahi ng kwentong ito kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap,
na nagpapaalala sa atin na ang ating mga aksyon ay maaaring magkaroon ng hindi maibabalik na mga kahihinatnan na nakakaapekto sa maraming bahagi ng ating buhay. Ang babalang ito tungkol sa mga panganib ng pag-abandona sa moralidad ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamumuhay na nakabatay sa matatag na mga halaga. Ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay malawakang pinagtatalunan at binibigyang kahulugan sa paglipas ng panahon. Ang mga tradisyonal na pananaw ay madalas na binabanggit ang pagnanasa at kasamaan bilang pangunahing mga pagkakasala na pinatunayan ng mga aksyon ng mga taong bayan sa pagbisita sa mga anghel. Maraming iba't ibang interpretasyon ang sumasang-ayon na ang mga kasalanan ng Sodoma at Gomora ay komplikado, hindi lamang ang mga paglabag sa sexual, kundi pati na rin ang kawalan ng pangangalaga at paggalang sa iba. Kwento sa Genesis 11 at iba pang bahagi ng Biblia tulad ng 2 Pedro at Judas. Ang mga ito ay nagpapakita ng isang pattern ng nakakapinsala at ipinagbabawal na pag-ugali na lubos na nakaapekto sa mabubuting tao. Kaya ano nga ba ang mga kasalanang ito? Ang pangunahing kasalanan ng Sodoma at Gomora ay nagsasangkot ng kombinasyon ng mga salik, kabilang ang sexual na imoralidad, kawalan ng pagkamapagpatuloy, pagmamataas, at karahasan. Sa lahat ng ito, may isang madalas na hindi napapansin, ngunit kung mananatili ka hanggang sa huli, mauunawaan mo kung bakit. Sa Genesis 11, ang mga lalaki ng Sodoma ay nagpakita ng kapansin-pansing kawalan ng mabuting pakikitungo. Kaakibat ng marahas na intensyon sa mga panauhin ni Dagi, ngunit narito ang tunay na nangyari ang pagdating ng mga banal na sugo ay nang ang mga anghel ay dumalaw sa mga kilalang lungsod ng Sodoma at Gomora habang ang gabi ay nakaupo ang mga sinaunang lungsod ng Sodoma at Gomora ay tumanggap ng dalawang espesyal na bisita mula sa langit na mukhang ordinaryong tao, ngunit may banayad na pahiwatig ng isang bagay na higit pa sa buhay sa Sodoma at agad na napagtanto ng mga kamag-anak ni Abraham na hindi sila. Ang paglalakbay ay isang pangkaraniwang aktibidad noong mga panahong iyon, at ang pagtanggap ng mga bisita ay hindi lamang isang bagay ng kagandahang loob, ngunit isang mahalagang responsibilidad. Aware of this, inimbitahan sila ni Dagi na magpalipas ng gabi sa bahay niya. Ang tugon ng mga taong bayan sa mga bisitang ito ay mabilis at kapansin-pansin. Nagtipon ng mga tao na hinimok ng kombinasyon ng kuryosidad at malisyosong layunin. Ang kapaligiran sa Sodoma at Gomora ay magulo at minarkahan ng halatang kawalang-galang, lalo na sa ang mga bisita at ang mabuting pakikitungo ni Lot, ang masigla at walang humpay na pag-ugali ng karamihan ay nagpakita kung gaano kalaki ang pagbaba ng moral na mga halaga ng lungsod sa oras na ito. Ang tunay na kalikasan ng Sodoma at Gomora ay nahayag. Ang teksto ng Biblia partikular sa Genesis 11 ay nagsalaysay ng intensity ng sitwasyon na nagpapakita ng salungatan sa pagitan ng proteksyon na mabuting pakikitungo ng dai at ng mga agresibong intensyon ng lungsod na ang pag-igting na ito ay nagtatakda ng yugto para sa banal na paghatol na susunod sa hiniling ng mga lalaki ng Sodoma, kapwa bata at matanda, na dalhin ang mga bisita sa kanila para sa sexual na layunin. Bago pa man makapagpahinga ang mga panauhin, pinalibutan ng mga lalaki ng lungsod, sa lahat ng edad, ang bahay sa lahat ng panig. Tinawag nila si Lot at sinabi, "Nasaan ang mga lalaking pumunta sa iyo ngayong gabi? Ilabas mo sila upang makilala natin silang mabuti." Genesis 11, 4-5. Nagkaroon ng matinding kasamaan sa Sodoma, kung saan ang mga taong bayan sa halip na magpakita ng mabuting pakikitungo ay humiling ng pakikipagtalik upang atakehin ang mga bisita. Ang pagkilos na ito ay lumabag sa malakas na kaugalian ng proteksyon ng panauhin sa mga sinaunang lipunan. Inalok ni Dari ang kanyang mga anak na babae upang protektahan ang kanyang mga bisita, kahit na ang pagkilos na ito ay hindi natupad. Ito ay nagpakita ng kanyang pangako sa pagprotekta sa kanyang mga bisita. Banal na interbensyon. Pagbulag sa mga umaatake, pinigilan ang pag-atake at itinampok ang kabigatan ng sitwasyon. Ang talata ay nagpapakita ng lalim ng moral na katiwalian sa Sodoma at ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo sa mga sinaunang kultura. Gayunpaman, ito ay hindi lamang tungkol sa sexual na imoralidad. Pinalawak ng Ezekiel 16 na ang ating pangunawa sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa iba pang mabibigat na kasalanan. Narito, ito ang kasalanan ng kanyang kapatid na babae na Sodoma. Siya at ang kanyang mga kalapit na lungsod ay mayabang, maraming pagkain, at namuhay ng walang pakialam, ngunit hindi nila tinulungan ang mahihirap at nangangailangan. Sila ay ipinagmamalaki at nakagawa sila ng mga kasuklam-suklam na gawain sa harapan ko, kaya inalis ko sila nang makita ko ang mga talatang ito.
Bigyang diin ang pagkakaroon ng pagmamataas ng kawalang interes at kapabayaan sa pinakamahirap na bahagi ng kanilang mga pagkakamali sa Biblia. Ang terminong Hebreo na kadalasang isinasalin bilang mga kasuklam-suklam na bagay ay ginagamit upang ilarawan ang mga gawaing nakakasakit sa moral. Ang pagtalakay sa pangunahing pagkakamali ng Sodoma at Gomora ay iba-iba. Ang iniisip ng ilan na kadalasan ay tungkol sa pagiging hindi magiliw sa mga panauhin at ang paglabag sa mahahalagang alituntunin sa kultura ay isang pangunahing tema. Ngunit binibigyang kahulugan ng iba ang kwento bilang nagpapakita ng ilang seryosong problema sa moral, tulad ng hindi naangkop na pag-ugaling sexual, labis na pagmamalaki, at kawalan ng pangangalaga sa mga nangangailangan. Ito ay naglalarawan ng masamang pagkamapagpatuloy. Guni-gunihin ang isang eksena kung saan dalawang anghel na nagbabalakayo bilang mga ordinaryong tao ay pumasok sa karumal-dumal na mga lungsod ng Sodoma at Gomora. Ang unang aral ay madalas na masasalamin ang katangian ng isang lipunan dito. Pagtanggap ng bisita, gabi na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodoma. Marami ang nakaupo sa pintuan ng lungsod ng Sodoma at pinapanood silang bumangon upang salubungin sila, at nagpatira pa silang nakaharap sa lupa. Genesis 11 verse 1. Ang kilos na ito ng palabunutan sa isang lugar na minarkahan ng kanilang pagbaba ng moralidad ay isang malinaw na pagpapakita ng paggalang sa kaibahan. Itinataas nito ang tanong kung gaano kadalas natin pinababayaan ang pagkakataong magbigay ng kabaitan sa mga estranghero. Kapansin-pansin na noong una ay tinanggihan ng mga anghel ang alok ni Lot ng mabuting pakikitungo at sinabing hindi sila ay magpapalipas ng gabi sa plaza. Genesis 11 verse 2. Iginiit na ang mga anghel ay talagang nais na mag-alok ng mabuting pakikitungo o ipinakita nito kung gaano kagalit ang Sodoma. Kilala na. Habang umuunlad ang salaysay ay nagiging. Siyempre, ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay hindi lamang tungkol sa sexual na imoralidad, ngunit kasangkot ang kawalan ng pangunahing pagiging desente at kabaitan ng tao. Ang pagkilos ni Lot sa pagtanggap sa mga bisitang ito ay nagtatampok sa kalubhaan ng moral na pagkasira ng lungsod, kung saan ang pagtanggap ng mga estranghero ay sinimangot at ang mga bisita ay minamaltrato. Ang mapagpatuloy na pag-ugali ni Lot ay namumukod tangi bilang isang positibong halimbawa. Ang kwentong ito ay nagmumuni-muni sa atin kung paano natin tinatrato ang mga estranghero sa atin. Tayo ba ay tulad ng alikabok na nag-aalok ng kanlungan at proteksyon, o kinakatawan natin ang pagalit na espiritu ng Sodoma at Gomora? Ang paraan ng pakikitungo natin sa mga pinakamahina sa atin ay madalas na sumasalamin sa mga tunay na halaga ng ating lipunan. Ang mga anghel ay namagitan. Pinoprotektahan ang pamilya ni Lot mula sa mga mandurumog, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ang nalalapit na pagkawasak ni Ade at ang dalawang lalaki. Tinanong ng mga anghel kung mayroon kang iba rito. Sa Sodoma manugang ang iyong mga anak na lalaki at babae kung sino man. Umalis ka sa lungsod at isama mo sila, dahil wawasakin na natin ang lugar na ito. Ang sigaw para sa katarungan laban sa kanila ay lumaki ng labis sa harap ng Panginoon, kaya't isinugo niya tayo upang lipulin sila. Genesis 11 oras 12 minuto negatibo 13. Ang pahayag na ito ay nagtatakda ng yugto para sa isang salaysay na pinaratangan ng pagkaapurahan at pagtakas. Si Lot, ang pamangkin ni Abraham, ay nasa Sodoma, at inutusan siya ng mga anghel na tipunin ang kanyang pamilya at tumakas kaagad. Ang bukang liwayway hiniling sa iyo ng mga anghel na magmadali na sinasabing kunin mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na naririto upang hindi ka maubos ng parusa ng lungsod. Habang ang kwento ay umuusad, ang pagbibilang sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay nagsisimula sa bukang liwayway na papalapit sa sandali sa kung saan ang mga lungsod na ito ay haharapin. Ang mga kahihinatnan nito ay malapit na. Ang paparating na sakuna na ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan at sumisimbolo sa isang mas malaking paghatol sa hinaharap. Nang ang mga anghel ay nagbabala tungkol sa darating na pagkawasak, talagang nagmamadaling kumilos ng mabilis. Sinabihan nila si Lot na kunin ang kanyang pamilya at umalis kaagad dahil hahatulan na ang lungsod sa lalong madaling panahon, ngunit hindi madali ang paniniwalaan at pag-alis ng kanyang pamilya dahil siya ay tila mabagal upang lumipat, at naisip ng kanyang mga manugang na nagbibiro siya tungkol sa panganib. Laban sa oras na naging malinaw ang pagkaapurahan ng sila ay inilabas isa sa mga anghel, ay nagsabing tumakas ka para sa iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto saan man sa buong lambak, tumakas ka sa kabundukan o ikaw ay matupok. Genesis 11
Verse 17. Ang paglipad ng pamilya ay minarkahan ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan, isang lahi mula sa pamilyar hanggang sa hindi alam, mula sa kaginhawahan hanggang sa kaligtasan, habang sila ay tumakas sa mga lungsod sa likuran nila ay natupo. Nang magkagayoy nagpaulan ang Panginoon ng asupre at apoy sa Sodoma at Gomora mula sa Panginoon ng langit at giniba niya ang mga bayang iyon. At ang buong lambak at lahat ng mga naninirahan sa mga lungsod at lahat ng bagay na tumubo sa lupa. Genesis 19 verses 24 hanggang 25. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang natural na sakuna, ito ay sumasagisag sa banal na paghatol. Ang imahe ng isang lungsod na nilamon ng apoy at asupre ay isang paalala ng ang mga kahihinatnan ng pagkabulok ng moralidad at pagsuway. Ang desisyon na iligtas si Lot at ang kanyang pamilya ay naimpluwensyahan ng pamamagitan ni Abraham. Bagamat sa wakas ay nawasak ang mga lungsod dahil sa kanilang kasamaan, naalala ng Diyos ang kahilingan ni Abraham at, bilang isang gawa ng awa sa kanya, iniligtas si Lot nang wasakin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan ng Sidon. Naalala niya si Abraham at, sa makatuwid, inalis niya ang pamangkin ni Abraham. Mula sa pagkawasak na tumupok sa mga lungsod kung saan nakatira si Lot, Genesis 19. Verse 20. Matapos ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang asawa nang makatakas sila, ay lumingon siya sa Sodoma, at naging haligi ng asin na nagsisilbing representasyon ng mga kahihinatnan ng pagnanasa sa isang makasalanang nakaraan. Ang kanyang pagbabagong anyo sa asin sa gitna ng mga haliging asin ng rehiyon, ito ay isang paalala. Nang sakuna na ito na kalaunan ay binanggit ni Jesus ang pangyayaring ito sa Lucas 17 verse 32 na nagbabala laban sa pag-aalinlangan sa harap ng paghatol ng Diyos. Samantala, pinapanood ni Abraham ang usok na tumataas mula sa mga lungsod, isang sandali na nagha-highlight sa kapangyarihan ng kanyang mga panalangin, na sa huli ay nagreresulta sa kaligtasan ni Lot at ng kanyang pamilya. Itinatampok ng salaysay na ito ang kahalagahan ng pagsunod at ang epekto ng panalangin na mamagitan sa panahon ng pagsubok. Ang resulta ng pagkawasak ay kinabibilangan ng isang nakakagambalang salaysay tungkol sa mga anak na babae ni Lot, na, sa takot na mawala ang kanilang lahi, ay nagpakalasing sa kanilang ama sa yungib upang makipagtalik sa kanya. Nagresulta sa pagiging buntis nilang dalawa. Ang pagkilos na ito na inilarawan bilang bahagi ng kwento ay nagpapakita ng malawak at pangmatagalang epekto ng pamumuhay sa isang tiwaling moral na kapaligiran sa mga tao, na nagpapahiwatig kung paano sila naapektuhan dahil sa kasamaang nakita nila sa kanilang paligid sa lungsod. Ang Sodoma at Gomora sa Bagong Tipan ay nagkaroon ng metaporikal na kahulugan na sumasagisag sa paghatol. Pangwakas sa mga huling panahon sa 2 Pedro 2 verso 6 hanggang 8. Ang pagkawasak ng mga lungsod na ito ay nagsisilbing babala at halimbawa tungkol sa paghatol ng Diyos sa isang di makadiyos na buhay na nagsasabing paano kung hinatulan niya ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora sa pagkawasak sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito bilang abo at ginawa silang isang halimbawa sa mga mamumuhay nang di makadiyos. Pagkatapos noon, paano kung iligtas niya ang matuwid na kapalaran na pinahihirapan ng pag-ugali at moral ng mga walang prinsipyo at masasamang tao para sa taong iyon. Habang naninirahan kasama nila, ang kanyang matuwid na kaluluwa ay palaging nababagabag sa mga tiwaling aksyon na kanyang nasaksihan. Gayon din, sa pahayag, ang Sodoma ay sumasagisag sa huling pagbagsak ng isang tiwaling sistema ng daigdig na naglalarawan kung paano ipatutupad ang banal na hustisya na nagreresulta sa kumpletong pagpuksa ng kasamaan. Sa loob ng maraming taon, kinuwestiyon ng maraming iskolar ang pagkakaroon ng Sodoma at Gomora, ngunit mula noon ay itinuro ng arkeolohikong ebidensya. Malapit sa Dead Sea, ang mga lungsod ay bahagi ng isang grupo na kilala bilang mga plain na lungsod at malamang na matatagpuan sa paligid ng Dead Sea. Ang ilang mga teorya ay nagmungkahi na ang mga ito ay lumubog sa dagat. Ngunit ang kamakailang pag-urong ng tubig at gawaing arkeolohiko, hindi ito nakumpirma hanggang sa 1973 na lumitaw ang isang makabuluhang archaeological site. Iminumungkahi ang mga posibleng lokasyon ng mga lungsod na ito sa timog silangan ng Dead Sea. Ang mga paghuhukay sa mga site tulad ng Bab Edra at Numeira ay nagpakita ng mga koneksyon sa Early Bronze Age na nakaayon sa biblical na timeline, na nag-udyok sa mga talakayan tungkol sa makasaysayang katumpakan ng mga salaysay ng Biblia. Ang kasaysayan ng pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay isang dramatikong paalala ng mga kahihinatnan ng kasalanan na kumukuha sa tindigi bilis ng. Ang pagkawasak ng mga lungsod na ito ay sumasagisag sa banal na paghatol laban sa matinding kasamaan. Ang pagninilay sa mga kahihinatnan ng paghatol na ito ay mahalaga sa pag-unawa sa mas malawak na implikasyon ng kaganapang ito,
Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay nagsisilbing isang makapangyarihang paglalarawan ng paninindigan ng Diyos sa kasalanan at katuwiran, na nagdulot sa atin na pagnilayan ang ating sariling buhay at ang lipunang ating ginagalawan. Dapat nating tanungin kung binabaliwala natin ang nais ng Diyos na gawin natin. Gawin natin at kung may mga bahagi ng ating buhay na dapat nating pag-isipang muli upang iayon sa kalooban ng Diyos at mga inaasahan ang paghahambing ng kwento ng Sodoma at Gomora sa modernong lipunan ay maaaring maging lubos na kaisipan sa Jude. Isang bersikulo 5 ang pagkawasak ng mga lungsod na ito ay isang paalala ng banal na paghatol laban sa malalim na pagkabulok ng moral. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang lipunan ngayon ay nahaharap sa pagbaba ng moral na mga halaga. Mas magaspang na wika, ang paghina ng mga halaga ng pamilya, mga pagbabago sa mga tradisyonal na ideya. Tungkol sa pag-aasawa at ang pag-alis sa mga turo ng Biblia, ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam na ang mga personal na tagumpay at pagmamataas ay nalampasan ang pagpapakumbaba at kahinhinan. Ang pagbabagong ito sa lipunan ay naglalabas ng mga katanungan tungkol sa paghahanda para sa banal na paghatol o isang espiritual na paggising. Sa 2 Pedro 3:10-15, inilalarawan ng Biblia ang araw ng Panginoon bilang isang bagay na darating ng hindi inaasahan at binibigyang diin ito ang pangangailangang mamuhay sa kabanalan at kabanalan na naghahangad ng bagong mundo. Ng katarungan ito ay nagsisilbing paalala upang pagnilayan ang ating mga halaga at kilos sa mundo ngayon. Ano ang maaari nating gawin sa ibang paraan ngayon ay pag-usapan natin ang pagmumuni-muni sa sarili sa mga personal na aksyon. Kwento ng Sodoma at Gomora ay nagsisilbing isang personal na pagtawag sa bawat isa sa atin. Madaling ituro ang daliri sa mga kasalanan ng lipunan, ngunit paano ang ating sariling mga aksyon? Sa pamamagitan ng pag-aambag sa pagkabulok ng moral sa banayad na paraan, pinangangalagaan ba natin ang mga nangangailangan o binabaliwala ang mga pangangailangan sa ating paligid? Bumibigay ba tayo sa makasariling pagnanasa o pumikit sa kawalan ng katarungan? Ang kwentong ito ay nagsisilbing babala upang pagnilayan ang ating buhay at ihanay ang ating mga aksyon sa mga prinsipyong moral at etikal. Kaya ano ang matututuhan natin mula sa Sodoma at Gomora? Ito ay hindi lamang tungkol sa apoy at asupre, ito ay tungkol sa pag-unawa ng ang ating mga aksyon bilang mga individual at bilang isang entidad ay may mga kahihinatnan. Ito ay isang paalala na suriin ang ating sarili, na isipin kung paano tayo nabubuhay at subukang gumawa ng mas mahusay araw-araw. Gamitin natin ang kwentong ito, hindi para takutin tayo ngunit upang gabayan tayo upang maging mas mabuting tao sa pamamagitan ng paggawa ng mas mahusay mga pagpipilian at paglikha ng isang mundo na mas mabait at patas. Magpakita ng kabaitan sa mabilis na mundo ngayon, madalas nating binabaliwala ang kapangyarihan ng mabuting pakikitungo at pakikiramay. Ngunit kung paanong namumukod tangi ang kabaitan ni Lot sa Sodoma, ang ating mga gawa ng habag ay maaaring magningning ng maliwanag sa isang madalas na walang malasakit na mundo. Nag-aalok man ng tulong, nakikinig sa isang tao o nagbibigay ng kanlungan, ang mga pagkilos na ito ay nagdudulot ng mga epekto na nagbabago ng buhay at nagkakaisa sa mga komunidad. Tinitingnan namin ang mabuting pakikitungo bilang puso ng isang komunidad. Ang kwento ng Sodoma at Gomora ay nagtuturo sa atin na ang moral na kalusugan ng isang komunidad ay kaya ang hinuhusgahan sa pamamagitan ng kung paano niya tratuhin ang kanyang mga bisita at mahihinang miyembro na taliwas sa kalupitan ng Sodoma. Ang mabuting pakikitungo ay naghahayag ng puso para sa kapakanan ng iba, ngunit malugod niyang tinanggap sila at bumaling sila sa kanya at pumasok sa kanyang bahay at naghanda siya ng isang piging para sa kanila at nagluto sila ng tinapay na walang lebadura at kumain ng Genesis 11:3 na niyayakap ang mga babala ng Diyos. Ang kwento ng Sodoma at ang Gomora sa Biblia ay isang makapangyarihang salaysay tungkol sa ang mga kahihinatnan ng hindi pagpansin sa mga babala ng Diyos ay naglalarawan ng kahalagahan ng pagiging bukas sa banal na patnubay at pagpapanatili ng espiritualidad sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagtanggap at pagsunod sa mga babala ng Diyos ay maaaring magpakita mismo sa iba't ibang paraan, gaya ng pagbibigay pansin sa mga tusong palatandaan ng ating budhi kapag gumagawa ng mga desisyon, pakikinig sa payo ng mas matatalinong tao, o pagbubulay-bulay sa mga aral na natutunan mula sa nakaraang mga karanasan. Ito ay tungkol sa maging maingat sa epekto ng ating mga aksyon sa ating sarili at sa iba at magsikap na mamuhay ng marangal at patas sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga tauhan sa kwento at ang kanilang mga reaksyon sa mga babala ng Diyos ay kaagad na
Nauunawaan niya ang bigat ng sitwasyon at kinuha aksyon. Ito ay isang kritikal na sandali na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa banal na patnubay. Ano ang kaugnayan? Mula sa kwentong ito sa ating kontemporaryong buhay sa ating mabilis na mundo ay madaling lamunin ng mga materyal na hangarin at pagpapabaya sa ating kapakanan o mga karanasan sa buhay. Ang espiritual na kamalayan ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa relihiyon, ito ay tungkol sa pagiging alinsunod sa moral at etikal na implikasyon ng ating mga aksyon. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga palatandaan at babala sa ating buhay at paggawa ng mga aktibong hakbang upang ihanay ang ating mga sarili sa landas ng katuwiran at pakikiramay. Kung paano natin nilalabanan ang moral na pagkabulok na ito ay nagsisimula sa kamalayan sa sarili na dapat nating gawin. Patuloy na suriin ang ating mga aksyon at intensyon na nagtatanong sa ating sarili kung positibo ba tayong nag-aambag sa ating komunidad kasama sa mga praktikal na hakbang. Ang pagboboluntaryo at ang pagiging kamalayan sa ating pagkonsumo ay kinabibilangan ng pamumuhay ng isang buhay na inuuna ang empatya at kabaitan kaysa sa pagkamakasarili at kawalang interes. Hinihikayat ang mga individual na itaguyod ang mga pagpapahalagang moral hindi lamang sa pamamagitan ng pangangaral, kundi sa pamamagitan ng pangunguna, sa pamamagitan ng halimbawa. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang integridad, katapatan at pakikiramay ay pinahahalagahan at ipinagdiriwang. Makakamit natin ito sa pamamagitan ng pananagutan sa ating mga aksyon, paggawa ng mga etikal na pagpili, at pagpili kung ano ang tama, kahit na kapag mahirap ang mga personal na pagpili, mayroon itong ripple effect sa lipunan. Binabalaan tayo ng Biblia na huwag linlangin ang Diyos ay hindi tinutuya dahil kung ano ang itinanim ng tao. Alam ko rin kung ano ang kanyang gagawin. Galatia 6 verse 7. Ibig sabihin, ang ating mga kilos, mabuti man o masama, ay may mga kahihinatnan sa pamamagitan ng pagpili na mamuhay ng may integridad. Nag-aambag tayo sa isang mas makatarungan at mahabagin na lipunan. Sa kabilang banda, kapag binabaliwala natin ang ating moral na kompas, nag-aambag tayo sa isang mahalagang aral mula sa kwento ng Sodoma at Gomora ay ang kahalagahan ng pagpapanatili ng espiritual na kamalayan. Inihalimbawa ito ni Abraham nang marinig niya ang tungkol sa nalalapit na pagkawasak ng lungsod at, sa halip na tanggapin na lamang ito, nakipag-usap siya sa Diyos, naghahanap ng kaunawaan at umaasa ng interbensyon. Ito ay nagpapakita ng iyong espiritual na pagkaalerto at pagnanais na iayon ang iyong sarili sa banal na kalooban. Sa ating kasalukuyang mundo, ito ay isinasalin sa paghahanap. Ang patuloy na pag-ugnay sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay ay nangangahulugang hindi lamang bulag na pagsunod sa mga ritual ng relihiyon, kundi pag-unawa sa mga kahulugan at halaga sa likod ng mga ito. At ang Gomora ay kulang sa koneksyon na ito na humahantong sa kanyang pangwakas na paghina. Ngayon ang mga tao ng Sodoma ay lubhang masama at makasalanan laban sa Panginoon na hindi ikinahihiya ang kanilang kasalanan na bukas sa harap niya. Genesis 13 verse 13. Ang pagkahiwalay na ito mula sa espiritual na patnubay ay humantong sa pagkabulok ng lipunan. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang mas malalim na koneksyon sa ating Diyos sa pananampalataya, maaari tayong bumuo ng isang moral na kompas na tutulong sa atin na i-navigate ang mga komplikado ng modernong buhay. Ay nagsasangkot ng paghanap ng patnubay sa pananampalataya upang harapin ang mga kontemporaryong issue at personal na mga problema sa etika. Ang pagtalakay sa mga benepisyo ng isang buhay batay sa espiritual na mga prinsipyo sa modernong mundo ay mahalaga. Ang kwento ng Sodoma at Gomora ay nagsisilbing babala na nagpapakita ng mga kahihinatnan ng isang lipunan na sama-samang lumilihis sa espiritualidad at mga halaga. Sa kabaligtaran, ang pamumuhay sa isang espiritual na batayan ay nag-aalok. Maraming mga benepisyo ang nagbibigay ng kahulugan ng layunin na gumagabay sa atin sa paggawa ng mga etikal na desisyon, ay nagtataguyod ng isang diwa ng komunidad na nakabatay sa ibinahaging pagpapahalaga at paggalang sa isa't isa. Halimbawa, ang prinsipyo sa Biblia ng pagmamahal sa kapwa ay maaaring maging gabay sa ating mga pagkilos sa pakikipag-ugnayan na nagtataguyod ng kabaitan na pakikiramay at pag-unawa sa isang mundo na madalas na may marka ng pagkakabahabahagi at pagtatalo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili at hahanapin ang pinakamabuti o nakahihigit na kabutihan para sa iba. Ang ibang Galatia 5 oras 14 na minuto ay direktang aplikasyon ng espiritual na patnubay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pagtatapos ng kwento ng Sodoma at Gomora, kapag tinitingnan natin ito sa liwanag ng paghahanap ng banal na patnubay, masusumpungan natin ang mahahalagang aral para sa modernong mundo.
Ang pananatiling espiritual na kamalayan, pagpapalalim ng ating koneksyon sa pananampalataya, at pagtatamasa ng mga benepisyo ng isang espiritual na batayan sa buhay ay hindi lamang nagpapayaman sa ating sariling buhay. Ngunit tayo rin ay nag-aambag sa paglikha ng isang mas makatarungan, mahabagin at moral na lipunan. Tanggapin natin ang paglalakbay na ito ng pananampalataya ng may bukas na puso at isipan. Manalangin tayo. Mahal na makalangit na Ama, habang kami ay nagtitipon sa iyong presensya ngayon, dinadala namin sa iyong harapan ang mga kwento ng Sodoma at ang mga sinaunang lungsod ng Gomora na dating umunlad sa kasaganaan, ngunit gumuho sa bigat ng mga nakatagong kasalanan. Panginoon, buksan mo ang aming puso at isipan. Sa pagninilay-nilay sa mga aral ng pagbagsak ng Sodoma at Gomora, humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa mga panahong sumuko tayo sa kasalanan. Tulad ng mga naninirahan sa mga lungsod na ito, kinikilala namin na sa aming paghahanap para sa tagumpay, kung minsan ay nakakalimutan namin ang kahulugan ng tama at mali na inaalok mo sa amin. Tulungan kaming maunawaan na ang kayamanan at tagumpay ay hindi tumutukoy sa aming tunay na halaga. Turuan kami na makilala ang tunay na tagumpay na darating. Mga pagpapala at ang mapanlinlang na tukso na magkaroon ng labis na maaaring humantong sa amin na gumawa ng mga maling pagpili. Hayaan mo kaming maging masaya sa iyong pagmamahal at kabaitan. Batid na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa pagkakaroon ng pusong sumusunod sa gusto mo para sa amin, Panginoon. Ipinagtatapat namin ang mga nakatagong bulong ng kasalanan na maaaring manatili sa aming mga buhay na nagbibigay liwanag sa mga lihim na sulok na iyon, kung saan kami ay nagkikimkim ng mga kaisipan at mga hangarin na salungat sa iyong banal na bigyan kami ang lakas na harapin at pagtagumpayan ang mga kasalanang ito at palakasin ang pagsunod sa kanyang katotohanan. Humihingi kami ng lakas ng loob, tulad ng taglay ni Lot, ng mamuhay ng matuwid sa isang kapaligiran ng kasamaan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, kapag tayo ay malapit na sa mga sitwasyon na maaaring maglihis sa atin sa maling pagpili, bigyan tayo ng lakas na manatiling tapat sa kung ano ang tama. Tulungan mo kaming iwasan ang mga tuksong maglalayo sa amin sa landas na gusto mo para sa amin, Panginoon, lalo na kapag ang mga masasamang impluensya ay sumusubok na mangibabaw sa amin. Ang boses sa aming mga puso ay tulungan kaming marinig ang iyong sinasabi sa amin. Protektahan kami mula sa mga nakakapinsalang bagay na nabiktima sa aming mga lihim na pagnanasa at tumutukso sa amin na maging mas matatag sa aming desisyon na gawin ang tama kahit na mahirap at nahaharap kami sa mga problema. Habang kami ay naglalakbay sa ang mga komplikado ng ating makabagong mundo, ay tumutulong sa amin na yakapin ang banal na interbensyon na iyong iniaalok. Naway kami ay tumanggap sa iyong mga babala sa pagkilala sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon bago pa maging huli ang lahat. Kung paanong iniligtas mo si Lot at ang kanyang pamilya mula sa mga bitag ng mga nakatagong kasalanan, gabayan mo kami sa landas ng pagtubos. Humihingi kami ng iyong tulong para sa aming mga pamilya, komunidad at lipunan, lalo na sa mahihirap na panahon. Naway maging mga halimbawa tayo ng mabuting pag-ugali na nagtataguyod ng kabaitan at pag-unawa. Binibigyan tayo nito ng pananaw at kakayahang harapin at lutasin ang mga problema. Ang pananakit sa aming mga komunidad at tulungan kaming pagandahin ang mga bagay-bagay, Ama. Mapagpakumbabang hinihiling namin ang iyong patnubay sa pagsasabuhay ng walang hanggang mga aral ng pinakanakatagong mga kasalanan ng Sodoma at Gomora sa aming buhay ngayon, habang sinasalamin namin ang pagpapanibago ng aming mga puso. Palakasin kami at bigyan kami ng biyayang mamuhay ng naayon. Sa pamamagitan ng iyong banal na kalooban ay iniaalay namin ang panalangin ito sa pangalan ng iyong anak na si Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Nagtanong, natigil ka na ba sa pag-isip sa masasamang gawi o pagkakamali na maaaring hindi mo namamalayan ay nakakaimpluwensya sa iyong buhay sa paraang katulad ng mga lihim na kasalanan na naroroon sa masasamang lungsod ng Sodoma at Gomora?